Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganon, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, in, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Magandang umaga po sa lahat ng classmates natin, sa lahat po ng nakikinig ng mga guro, and of course sa lahat po ng mga kabahagi ng ating programa. Kayo po ngayon ay nanonood ng live streaming at nakikinig sa DZUP. Nakatutok po kayong lahat sa Go Teacher Go. Ang Go Teacher Go ay isang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon para sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ayan, at ngayon nga po ay araw ng Huwebes at dahil Huwebes ay meron na naman po tayong pag-uusapan na makabuluhan. Ayan, no? And of course po, magpapakilala muna ako. Ako po si classmate Ren Salas and kasama pa rin po ang isa sa aking mga classmates. Classmate Ralph, bumati ka muna. Ayun, happy Thursday. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin sa Go Teacher Go. Hello, classmate Renz. Hello, classmate Ralph. Ayan, no, ang tagal nga nating nawala sa ere. Pero tayo ay nagbabalik. Ayan, no, mula tayo sa 15 years na selebrasyon ng Go Teacher Go. Tama ka dyan. At speaking of 15 years, classmate Renz, alam mo ba, kasama naman natin ngayon ay nagse-celebrate ng 15 years din nila. Tama, at nabanggit mo nga kasama natin ngayon. Ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw, classmate Ralph? Ayun, classmate Renz, nung episode natin ngayon ay pinamagatang Kasama Teachers Community, 15 taon sa pagbabayanihan para sa guro, bata, at bayan. Pero bago po tayo magsimula, ipakikilala ko po muna ang mga teacher na makakasama natin ngayon. Para po sa kaalaman ng lahat, ang UP NISMED ay binubuo ng sections at academic groups. Ang bawat academic group ay nakatutok sa research, curriculum development, professional development at extension work sa bawat sektor ng mathematics at science education. Ang makakasama natin ay mga science education specialists mula sa UP NISMED. Una ko pong ipakikilala si Teacher Mike Mantala. Teacher Mike, magandang umaga. Magandang umaga, classmate Ralph. Magandang umaga rin sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating programang Go Teacher Go. Ayun, welcome back po, Teacher Mike. At isa pang makakasama natin ngayon ay si Teacher John Reyroso. Teacher John, kumusta ka? Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Go Teacher Go. Ayan, no, magandang umaga nga kina Teacher Mike at saka kay Teacher John. At sabi nga ni classmate Ralph, masaya kami na kasama namin kayo ngayong araw. At yan, no, sinabi nga kanina ni classmate Ralph na nag-celebrate ang Go Teacher Go ng 15 years and of course, ang kasama teachers ay nag-celebrate din ng 15 years. So, congratulations po at sa lahat po ng members na kasama teachers ay sana po ay nakasubaybay at nakatuto kayo sa usapan natin. Kambal yan ay niluwal ng UP NISMED noong 2011. Kambal. So, magkapatid pala tong Go Teacher Go at kasama. Sige nga po, parang sinabi nyo na po yung short history ng Go Teacher Go at ng kasama, no. Pero pag-usapan po natin, let's focus on kasama teachers. Ano nga po ba ang kasama teachers para po sa mga hindi pa alam ang community na ito? Ayan, para sa mga bagong taga-subaybay natin dito sa Go Teacher Go at para sa mga bago rin na nakapakinig ng tungkol sa kasama teachers community. Ang kasama ay portmanteau ng mga katagang ka at saka science, salitang science, ka mathematics. So kumbaga parang andun yung aspeto ng pakikipagkapwa. O kumbaga parang isang komunidad siya ng mga science and math educators at itong komunidad nito ay may angkla sa pakikipagkapwa, kaya ka science, ka mathematics. Ayan. So, ibig sabihin pala, Teacher Mike at saka Teacher John, itong kasama ay komunidad ng mga guro. So, ibig sabihin, ang mga members po ng community na ito ay mga teachers. Tama po yun? May qualifier tayo, Filipino Science and Math Teachers. Ayun, mga Filipino. Ayan, sige. Pero alam niyo po, Teacher Mike at saka Teacher John, isa sa mga napansin ko kasi dun sa title, no? Bayanihan.
Yeah. Yeah. Hirap. Bakit na-emphasize yung salitang bayanihan parte ba talaga to ng kultura ng KTC na pinapahalagahan talaga yung bayanihan? Maganda yung tanong na yan, classmate Ralph, ano? Kasi nung tinatag itong Kasama Teachers Community noong 2011, ang original na pangalan to ay Kasama Teachers Online Community. Online. Oo, online. At dahil online siya, na feel namin kung halimbawa online community ito, totoo nga ba na may online community, ano? At kung online community siya, baka sobrang distantiated, baka sobrang napaka-detached ng halimbawa itong komunidad na nasa UP Nisbet at saka yung komunidad ng mga guro ng agham at saka matematika. Kung kaya't naisipan namin na buuhin i-build itong community na ito alinsunod sa batayong prinsipyo ng bayanihan, na kung saan foremost dyan ang pakikipagkapwa, ang pakikiisa, ang pakikisali. Ayan. That's great, no? I mean, bumubuo tayo ng isang komunidad ng mga guro na Pilipino ng science at mathematics, no? Pero nasagot niyo na po Teacher Mike, yung kung kailan nagsimula itong Kasama Teachers. Ang gusto ko pong malaman ay ano po yung naging layo ninyo? Paano ba nagsimula itong Kasama Teachers? Unang-una, sinimula ito noong 2011, yung 15 years na nga ngayon. Ito yung time na kasi napapansin natin sa UP Nismed, yung mga teachers na laging uma-attend ng mga trainings natin, na kinakandak natin, halos paulit-ulit na sila pa rin. So, it's about time talaga na dapat ma-reach out natin yung mas malalayong teachers, yung hindi talaga nakakarating ng Metro Manila para mag-attend ng trainings. So, may time na nagko-conduct kayo ng mga trainings na face-to-face? Oo. At ang mga before nung time natin sa Nismed, lahat ng mga trainings natin ay face-to-face pa, wala pa namang online nung time na yon. So, napapansin na ng mga tao sa Nismed, tayo yung mga heads natin noon, na bakit parang paulit-ulit lang yung mga outside the national trainings. So, yun yung pinagmula noon. Kaya nagawa yung kasama ngayon. Bago itatag naitatag ang Kasama Teachers Community, siyempre, kung naman ito, parang bahagi ng mandato natin to sa UP Nismed na from time to time nagkakandak tayo ng teacher training. Yun nga lang, na pagtanto rin natin, baka mas mainam na mas mapalawak natin itong reach, itong naaabot ng training programs natin, ng professional development programs natin para sa mga guro. Lalo't higit na napapansin natin na hindi rin talaga na ikakaskade faithfully kung ano yung training na naibabahagi natin sa mga dumadalo sa mga trainings natin sa Nismed. So tingin ko naging epektibo naman na naging online tayo, nagkaroon tayo ng komunidad na accessible siya online, at mula sa komunidad na ito nagkaroon ng access din ang mga guro, lalo na yung mga guro na nasa last mile schools, nasa high priority divisions, na talagang hindi madalas na nakakadalo sa mga training programs ng UP Nismed, if ever magkaroon sila ng opportunity, if ever may opportunity at all na makabahagi sila sa PD programs na to. Tama. So, through that online community, diretso na nararating yung mga guro na nasa malalayong lugar. Na-erase ngayon, alam mo yun, yung parati-rati na lang yung mga teachers na dumadalo. At nakatutuwa kasi kahit yung mga guro sa provinces, kasi classmate rin, challenge yan, taga Bicol po ako. So challenge din sa mga teachers sa amin yung gustong mag-attend sa Nismed pero yung financial resources, yung proximity kasi malayo. No? So at least, 'di ba, sa screen nila sa online ay matututo or meron silang access sa mga PD programs natin. Pero alam niyo po, kapag sinasabi kasing community, ang pumapasok din kasi sa utak ko ay yung sense of yung sharing ba, yung pagbabahagi. Ang tanong ko, beside po sa mga websites, meron din bang pagbabahagi ng mga, say, resources, experiences, teaching practices, ang mga teachers sa community? Sige, ako muna. Sige. Okay.
sa kasama, kaya nga pinopromote namin yung bayanihan. So, kung meron kang gustong i-share, ay pwede mo siyang ma-share sa kasama. So yun yung essence ng ano. Kaya nga dumami din ang aming mga resources sa kasama ngayon. And kung meron kang mga best practices na gusto mong i-share, pwede mo rin siyang ma-share. Ayan. So, ibig sabihin ng mga resources na ito ay maaring mga lesson plans? Ganun po ba yun? Lesson plans, activities. Yes. Worksheets, yung mga yan. No? Ganon. Tama. Lalo na kung best practices at na-review, na patunayan na nagwo-work sa mga students. At paano po ito na-access, Teacher John? Ano pong platform Ayun. ito pwedeng i-access? Ang kasama ay may platform. Actually, dalawa na yung platform ng kasama. Isa yung website, kasama teachers ph.ning.com, at yung isa naman ay kasama teachers on Facebook page. Ay, sige, ulitin po natin yan, no? Para sa mga guro na nakikinig. Sige nga po, Teacher Jan. Yung una po ay... Ang website ng kasama ay ang kasama teachers ph.ning.com. Okay, kasama teachersph.ning.com, at yung Facebook naman ay Yung facebook.com/kasama teachers community. Ayan. So, ibig sabihin ay meron ditong mga ibang guro din na kabahagi, no? Ang tanong ko po ay, since may community na po talaga, no? Marami na po bang members ng community na ito? Marami-rami na rin sa Facebook page natin. I think meron na tayong over 40,000 followers. 41,000 It's a group 085. group siya. Facebook group siya or Facebook page. Okay, Facebook page. Okay. So may 40,000 followers na siya. Sa website natin, meron na tayong 6,000 members. Dami More na than nun. 6,000. And very Dami. specific kasi science and mathematics teachers. Gusto ko po malaman yung demographics ng saan po galing itong mga teachers na ito. Karamihan po nga. ba yung anong region? Kasi Ako, sabi niyo, oo. may malalayo eh. May Yes. mga Yes. malalayo. Yes. Oo. They're from all over the Philippines Halos actually. lahat no? na ng regions. So, halos lahat ng rehiyon ay represented na sa kasama teachers community. At ang pinakamarami syempre ay mula pa rin sa NCR, susundan nito ng Region 4A. Pero sa malilit na mga rehiyon, halimbawa ang Region 2, ayan, medyo mataas-taas din ang representation niya. Yan No? sa Cagayan. Sa part. Cagayan Valley ito. Oo. At tingin ko yan ay dahil sa nagkaroon na rin tayo ng maraming partners diyan sa Region 2 na yan. In particular, itong Schools Division ng Nueva Quirino. Vizcaya. And, Ed Quirino, na Yes. ipakilala rin natin ang KTC sa Quirino at saka sa Cagayan. Tama. Oo, nung nag-lesson study PD program tayo doon. Yes, naalala ko nga. At meron ng mga programs na rin na Oo. kinonduct sa mismong lugar, no? So, hindi na talaga online lang. Hindi na lang online talaga. Meron na rin tayong in-person, on-site na PD programs. Bukod sa mga miyembro natin na nasa Pilipinas, may mga miyembro rin tayo mula sa Philippine School Barin. Wow. In fact, may dalawa tayong active core members ng Kabayanihan Core Team. Mamaya ipapakilala natin yung Kabayanihan Core Team na mula sa Philippine School Barin. Yan, sige. Bago po natin kilalanin ang mga miyembro ng core team ng Kasama Teachers, how about po yung mga webinars? Balik po tayo dun sa mga online na kinonduct nyo. Marami na rin po ba kayong webinars na na-conduct? Actually, nagsimula kami mag-conduct ng webinar since 2012. Yun yung 2012. time na nagta-transition sa K-12 noon. So, From 2012, meron na tayong over 100 webinars. I think 114 Yeah. webinars na ang nagawa. Wow. Ang dami yun. So, mas marami siya noong time ng pandemic. Talaga nagsunod-sunod kami noon. And until now, yung mga previous webinars po ay maaari pa rin po bang mapanood or magamit as a learning resource? Yeah, pwede pa Yes. rin, Classmate Ralph. Kasi although may bagong polisiya yata ngayon ang Facebook na hanggang 30 days na lang na mapapanood ang live na recording ng webinar. mga live stream. So ang ginagawa ay nire-upload ito or Nire-upload namin sa Facebook page uli yung videos na yung recording na yon, or sa YouTube. and sabay din nun ay ina-upload din namin sa Facebook sa YouTube channel ng Kasama Teachers. So mas maraming platform, mas So pwede lang balikan yung recordings na yon kung halimbawa may gusto silang
alamin ulit mula sa mga nagdaan na mga webinars natin. Oh, kasi syempre may mga kanya-kanyang schedule din yung mga teachers natin, may mga namimiss na episode at sayang naman kung hindi nila ma-access yun just because of that. So yan po sa mga teachers po na nakikinig sa episode natin ngayon, maaari nyo pong balikan ang mga live stream ng Kasama Teachers sa Facebook and also in YouTube. Ayan So yung isang tanong po namin bago po tayo mag-break yung mga bumubuo ng KTC. Ayan So sino-sino po ang mga nasa likod ng komunidad na ito? Okay. Yung mga current members ng KTC, Kayong usually dalawa syempre. actually kami na lang yata yung original. Yun. The rest ay nag-retire na. Okay. So, yung mga current members ay usually mga from UP NISMED. So, mga ilan tayo? 10? I think 10. 10 from UP NISMED. Oo. And meron din kami mga volunteer teachers. Ito yung tinatawag namin na nabanggit na ni Teacher Mike, yung kabayanihan, yung core team member from UP NISMED plus volunteer teachers. Yun yung different mga teachers to sa iba-ibang dako ng Pilipinas na nag-volunteer na maging member, na maging core team din ng kabayanihan. Mga ilan, para I think nasa 15. Kapag core 15 team or 18, something ganun. Kapag core team ka, Teacher John tsaka Teacher Mike, tapos volunteer teacher ka, katulong ka sa pag-organize, pwede sila mag-host. Yeah. Yeah. Ginagawa pa rin nila yun hanggang ngayon. Sila yung nag-host, pati yung pagbubuo ng mga upcoming webinars. Yan. Kung nagsasuggest sila ng topics, mga ganon. Ayan. Dagdag ko lang, so, banggitin ko lang ulit, yung nabanggit ni Teacher John kanina. May dalawang core teams tayo. So, ito yung Kapangkat core team. Ito ay binubuo ng mga staff, specialists, associates mula sa UP NISMED. At meron din tayo Kabayanihan core team. Yung Kabayanihan core team, binubuo yun ng UP NISMED staff at saka volunteer teachers. So, dalawang core teams ito na nagpapatakbo, nagpapausad, nagpaplano ng iba't ibang mga professional development programs ng Kasama Teachers Community. Pero for the most part, kasama natin sila sa pagpapausad ng webinars natin. So, pwede silang maging host actually. Pwede silang maging reactor, magbigay ng synthesis, or maging resource speaker. So, lahat ng mga yan ay pwede nilang gampanan bilang core team member. Ayan, So sa lahat ng hindi pa members, sa mga Filipino Science and Mathematics teachers dyan, maaari kayo mag-member sa Kasama Teachers Community. And of course, maraming salamat sa mga tao behind sa KTC dahil patuloy ang inyong programa at 15 taon na nga ito. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Pakisuyo. Aray! Ay, patawad po. Maraming salamat, kuya. Para raw po. Magandang umaga. Magandang buhay po sa inyo. Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masayat, huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Ano ba yan? Mga Pilipino talaga, di marunong sumunod oh. Ang daming basura sa daan. Pinoy talaga kung san-san lang nagtatapon. Hay nako, Pinoy talaga oh. Singit ng singit. Bakit nga ba ginagamit ang mga salitang ito para bigyan ng masamang kulay ang pagiging Pilipino? Bigyan nating halaga ang salitang Pilipino. Bahagi ito ng pangangalaga sa ating pagkatao. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka! There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical?
Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka. Kung sakaling lumindol, manatiling kalmado at huwag tatakbo. Umiwas sa mga gamit na pwedeng mahulog o mabasag. Laging tandaan, duck, cover at hold. Kumapit hanggang matapos ang pagyanig upang maprotektahan ang sarili. Ang buhay ay mahalaga, kaya maging alerto ka. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Go Teacher Go! Muli, magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin sa Go Teacher Go. Ako po muli si Classmate Ralph at ang pamagat ng ating episode ngayon ay Kasama Teachers Community, 15 taon sa pagbabayanihan para sa guro, bata at bayan. Siyempre, kasama ko pa rin si Teacher Mike. Teacher Mike? Present pa rin po. Magandang umaga. At syempre kasama rin si Teacher John. Teacher John? Present. Dito pa rin kami. Ayun. At syempre po may espesyal po akong classmate na makakasama ngayong umaga mula po sa National University Fairview, isa pong senior high school student. So literal na classmate. Si Classmate Teen Bakay. Classmate Teen, kumusta ka? Good morning everyone. Ako si Classmate Teen at ngayon andito na tayo sa pangalawang segment. Ngunit bago yon, magkaroon muna tayo ng recap sa unang segment na pag-usapan nila kung paano nga ba at kailan, kung sino-sino ang bumubuo ng Kasama Teachers Community. Ayun. So, mayaman yung ating discussion kanina, no? Yung kwentuhan ni Teacher Mike at saka ni Teacher John. Sige, classmate din, ask away. Sa unang tanong sa ngayong segment, ano bang klase po bang mga topic yung binabahagi niyo sa webinar? Nung time nung transition ng K-12, K-12 Science Series, kasi ito yung kalimitan kasi sa NISMED, sila yung mga nag-develop ng mga training materials, learning materials pala ang tawag doon. Since NISMED ang nag-develop nun, so it's about mas magandang gawin siyang webinar kasi ito yung time na parang maraming parang bakit halimbawa ako teacher ako ng P6, bakit ako magtuturo ng biology? Anong alam ko diyan? So yun yung time na yon. So ito yung time na para makatulong sa mga teachers kasi talagang medyo problematic nung una kasi hindi nila alam kung paano ituturo nga ba yung mga materials na yon. In other words, iba-iba ang topic na ibinabahagi sa webinar ng Kasama Teachers Community. So nung nag-umpisa tayo, ang topic na madalas na feature natin sa webinar natin ay patungkol sa wastong paggamit ng mga module nung time na yon, kasi nagta-transition ang mga guro, sabi nga ni classmate dyan, ito yung panahon na kung saan ay nagta-transition ang mga kapwa guro natin tungo sa bagong curriculum. Ito yung K-12 curriculum. At alam natin, batid natin na noong mga panahon na yon, sa K-12, lahat ay kailangan ituro ng guro. So, ang parang anxiety nila nung time na yon ay ang collegiate preparation nila, ang pinaghandaan nila nung sila ay nag-aaral sa pagkaguro ay halimbawa biology, mga ganyan. So napaka-discipline based, biology, chemistry, earth science, mga ganyan, and yet nung panahon na yon, kinailangan na ituro nila lahat. Ayan. So nakita ng Kasama Teachers Community na may pangangailangan sa aspetong yon. Paano nga ba mas epektibo na maituro, maibahagi ng mga guro ang laman ng mga module sa kanilang mga mag-aaral. So meron tayong na imbitahan ng mga panahon na yon na writers. Actually, mga kasamahan pa rin natin to sa NISMED, mga nagsulat ng module para sa K-12. So
ibinahagi ng mga kasamahan natin kung ano ang layon ng mga module na yon, ano yung competency na kailangan na mata mo kapag halimbawa isinagawa na ng estudyante yung activity sa module na yon. At bukod doon nag-feature din tayo ng isang webinar na kung saan hiningi rin natin mula sa mga kapwa-guro natin ang danas nila, ano yung mismo naging actual na danas nila implementing the modules in their classrooms. Right. So yun, nagkaroon tayo ng feedback doon, saan sila nahirapan, saan sila nadalian, ganun din ang kanilang mga mag-aaral, saan sila nahirapan, saan sila nadalian, paano natin mas mapaghuhusay pa ang pag-develop natin ng mga susunod pa ng mga modules, things like so. So ibig sabihin, kumbaga parang adaptive din yung pagpili natin ng mga topic na ibinabahagi natin sa mga webinar natin. Nung panahon ng pandemya, ibang set of webinars din yun. Iba-ibang mga topic din yun. At inumpisahan natin ito sa isang webinar na ang topic ay patungkol sa mental health. Ayan, mental health, mental wellness. Ang ganda ng mga na-mention yung Teacher Mike, no? Kasi before talaga yung K-12, ang challenge talaga, kung ano yung pinag-aralan mo, yun ituturo mo. Tapos biglang general, di ba naging spiral curriculum? At na-mention niya na rin po yung sa pandemic, na hindi lang yung change of curriculum pala yung mga tinopic natin, pero ganun din yung way of delivery. Correct. Tama, yung distance teaching and learning. Could you share more? Ano po ba yung mga klase ng mga topics na yon? At paano po ba nag-adapt, no? Yung KTC doon sa needs of the time? Kasi pandemic yun. So, yun nga, nabanggit natin, na inumpisan natin to sa isang webinar na patungkol sa mental health. Paano ba tayo makakaagapay sa mga kasamahan natin habang andyan, lockdown everywhere nung time na yon. Ayan. Bukod doon, kumbaga parang nadiskaril din ang kalakaran ng edukasyon sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Kumbaga parang dahil sa mga lockdown, inuwi natin yung mismong proseso ng pagtuturo at pagkatuto sa classroom tungo sa ating mga bahay, tungo sa ating mga tahanan. At dahil diyan nagkaroon tayo ng webinar on distance teaching, distance learning, mga ganyan. At dahil distance teaching, distance learning ang modality ng pagtuturo at pagkatuto ng mga panahon na yon, isinulong na rin natin sa pamamagitan ng isang webinar ang tungkol sa development naman ng self-learning modules, mga ganyan, ng iba't iba pang mga kapamaraanan ng pagtuturo sa panahon ng pandemya, tulad ng flipped classroom. Ayan. Ito yung mga strategies, Teacher Mike, am I correct, na hindi gaano ka-familiar yung mga yung teachers natin kasi face-to-face it's a strategy it's a strategy that you don't normally use in a traditional classroom setting. Kumbaga parang ito ay kahingian ng panahon na yon, hinihingi ng panahon na yon, na kailangan nating maging resilient, ganyan. Ano ang pwede nating magawa nang sa gayon ay hindi mahinto ang pagtuturo at pagkatuto? Actually, parang yung pandemic naging stepping stone yun ng KTC to show na education is inclusive to everyone. Kahit maging online man, meron pa ring way para i-show na i-train yung mga teachers kahit online. And natututo sila. Sinasabi nyo nga po, tinutulungan nyo po yung mga teachers kung paano po gumamit ng mga online devices sa online. Kasi one of the problems nga rin na hindi most ng mga teachers marunong gumamit ng mga online devices, and for you guys to help na andyan kayo para i-guide sila, malaking tulong din po talaga yun sa teachers yung binibigay niyo. Yes, yung benefit ng technology that time ay siya rin naging disadvantage. Kumbaga parang tech at the time, technology at the time was parang a kind of blessing to many of our co-teachers, pero sa walang access sa technology, kumbaga parang challenge talaga rin ito, so nabanggit mo yung tungkol sa pagiging inklusibo natin, batayang prinsipyo yan ever since. At the outset, yan na ang batayang prinsipyo ng pagkakatatag ng kasama teachers community, na walang mapag-iiwanan na guro. At dahil dyan, nakita natin na naging challenge naging hamon nga ang pag-shift natin sa mga kasangkapang pan-teknolohiya ng panahon ng pandemya. At marami sa mga kapwa guro natin ay walang access niyan. Wala niyan, kasi para
para magkaroon ka niyan, kakailanganin mo ng pera at marami sa mga kapwa guro natin ay mas may, kumbaga parang mas mamarapatin pa nilang bumili ng pagkain na ihahain nila sa kanilang hapagkainan kaysa bumili halimbawa ng isang gadget. Pero hindi tayo huminto dyan. Nagkaroon din tayo ng mga webinar patungkol sa kung paano natin matutulungan ang mga kapwa guro natin na i-maximize itong ganitong mga tech-based na interventions natin. So, isang ginawa ng mga kasamahan natin noon ay yung mismong division, anong tawag doon? Parang adult silang lahat. Pinatawag lahat ng mga guro, lalo yung mga walang access sa technology. So nasa division office sila, tapos merong isang parang screen doon at doon na lang ipinakita yung So tuloy-tuloy pa rin yung professional development. Tuloy pa rin. And speaking of mga online professional developments, I'd like to ask po, kasi na-mention nyo po parang slashed out yung online para mas maging dito mas closer to the community. Do you also have face-to-face initiatives, Teacher John? Yeah. Yung face-to-face namin ay ginawa na namin since 2018 bago pa mag-pandemic. So may mga PD programs na kaming ino-offer on-site. Pumupunta kami sa mga divisions. Noong 2018 ay sa isang school sa Nueva Vizcaya, and on 2019 yun sa Makati Science High School. Yeah. Ano po yung klase ng PD na ginawa niyo po doon sa mga schools na yun at saka SDOs? Most of the time actually, kahingian dito ng partner school, partner division. So, sila ang nagbabahagi sa atin ng kanilang pangangailangan. Meron kaming pangangailangan sa ganito, sa ganyan. At nakita nila nung panahon na yon na mukhang makakasangkapanan nila ang lesson study para makapag-develop sila ng iba't ibang learning resources na magagamit nila sa kanilang pagtuturo. At yon ang naging tema, yun yung naging sustansya ng on-site, in-person na PD program ng Kasama Teachers Community with Nueva Vizcaya Comprehensive High School at the time. Layunin din po ba ng KTC na you train the trainers? Meaning to say, alam mo yung kaya na nila independently to conduct their own lesson study? Eventually, actually, that's the primordial goal. Kumbaga parang hindi tayo pupunta doon para bubisita at pagbigay ng training program lamang. Andun din tayo para tiyakin na magpapatuloy itong naumpisahan ng PD program natin with them. So, bahagi ng layunin natin ay ang makabuo ng batis, ng pool ng trainers din nila. Okay? So, ngayon, nagpapatuloy pa rin ang lesson study sa Nueva Vizcaya. Kahit 2026 na. We started that in 2018. It's 2026 and they're still doing lesson study. Nagkandak ulit tayo sa Nueva Vizcaya, division of division level naman na yan, division Nueva Vizcaya ng 2022. That came after Makati Science High School. Yeah. So school, Nueva Vizcaya Comprehensive High School, Makati Science High School, and then we went back to the division of Nueva Vizcaya. Division-wide na. Nung bubalik kami, division-wide na yung PD program doon. And how was it po? Kumusta daw, sabi ng mga teachers, ng instructional leaders? Do they also share their experiences or document? Nakabuo sila ng pool of trainers nila. Tapos mula sa pool of trainers nila nakapag-hold na rin sila, nakapag-conduct na rin sila ng local, kumbaga parang division level din na training. At marami sa kanila ang nakagawa na rin ng papers documenting the processes they've been through, mga ganyan, yung mga napagtagumpayan nila na bunga ng PD programs na inumpisan natin with them. Teacher John? Okay, idadagdag ko lang din yung mga lesson na ginawa nila ay na-share na din sa as resources sa Kasama Teachers. So kung ano yung mga ginawa nilang during sa implementation ay na-share na rin nila sa as resources sa Kasama Teachers website.
So yung nakikinig, yung mga tagapakinig natin ngayon na mga guro, kung pupunta sila ngayon sa website ng Kasama Teachers Community, kasamateachersph.ning.com, merong tab doon for the resources. Mapapansin nila na hindi na lamang ito rekurso na binuo ng mga kasamahan natin sa UP NISMED. Ito ay mga rekurso na rin na ibinahagi ng mga iba't ibang mga miyembro ng Kasama Teachers Community mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So, as you said earlier, you guys do training. So, after ba ng training, hanggang doon na lang po ba natatapos? Or do you guys still give help, support to yung mga training niyo po? Yeah, gaya na nabanggit ko kanina, hindi nagtatapos sa closing program ang suporta na ibinibigay ng Kasama Teachers Community sa partner schools and partner divisions natin. Kumbaga parang even long after our PD programs with them, andyan pa rin ang Kasama Teachers Community for as long as they want us to be there still. Kung mamarapatin nila na naroon pa rin tayo at kabahagi nila tayo, kasama nila tayo sa pagpapausad ng kanilang mga programa rin na parang offshoot na ng naging PD program nila with us, then we'd still be there. Okay? At yun nga, nabanggit ko ang kwento ng Nueva Vizcaya. We're still in touch with our partners in Nueva Vizcaya. So from time to time lumalapit tayo sa kanila, lumalapit sila sa atin, at may mga napagkakaisahan tayo na mga iba't ibang mga proyekto, mga iba't ibang mga kapamaraanan ng pagpapahusay ng pagtuturo ng agham at pagkatuto ng agham. Ayun, last question before we take a break. 15 years. Wow. Grabe yung 15 taon of serving Filipino science and mathematics teachers. At tanongin ko po sa inyo, what do you consider the greatest accomplishment of KTC? Teacher John. Well, sa 15 years, I think since na malawak na naman yung nare-reach ng kasama, so yung mga naibibigay natin whether PD or online webinars, I think, at saka sa mga datos din, yung mga views na nakuha namin sa Facebook page na halos milyon na, I think yun na yung isa sa nakakataba ng puso sa part namin, na talagang marami ang nag-a-access. Yes. Particularly lalo na nung pandemic, as in talagang grabe yung reach namin talaga, kasi ang daming comments sa KTC na happy sila na may ganitong page para makatulong sa kanila. Yes. Yeah, sa tingin ko sa loob ng 15 taon, ang pinakamalaking napagtagumpayan ng Kasama Teachers Community ay ang pagbuo ng isang komunidad. Isang komunidad na ang bawat miyembro ay may malasakit sa kapwa guro. Kumbaga parang dati nung inumpisahan natin ito, isang konsepto lang ito. Okay? Magtatayo tayo ng isang Kasama Teachers online communities. Kasama Teachers Community. So kumbaga parang pangalan nito, parang napaka-abstract niya, Pero ngayon may mukha na itong mga tao na bumubuo ng komunidad na ito, at naririyan sila. Naririyan sila at nakikibahagi sa layon ng KTC na ipagpatuloy ang bayanihan para sa guro, bata at bayan. At yun nga, kumbaga parang lagi naming napag-uusapan sa Kabayanihan Core Team, mainam na ang bawat isa sa atin ay narito pa rin sa core team man yan, generally sa komunidad na nagbabahagi, at bawat bahagi ay may silbi para sa ikauunlad ng pagtuturo natin ng And for agham. sure, kasama pa rin ang Kasama Teachers Community sa paglinang sa pagpapayaman ng science and mathematics education ng bansa. At mamaya malalaman natin kung paano makasasali yung ating mga teachers sa KTC. Abangan natin yan mamaya. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602.
Talo ka. 5 palo lang sa kamay. Di ka naman masakit mamalo eh. Magkukulay ketchup yung kamay mo. 1, 2, 3. Oh, ano? Laro tayo. 1, 2, 3. Huwag ituring na laro ang lahat. Lalo na kung buhay mo na nakataya. End frat-related violence. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Ano ba yan? Mga Pilipino talaga, di marunong sumunod oh. Ang daming basura sa daan. Pinoy talaga kung san-san lang nagtatapon. Hay nako, Pinoy talaga oh. Singit ng singit. Bakit nga ba ginagamit ang mga salitang ito para bigyan ng masamang kulay ang pagiging Pilipino? Bigyan nating halaga ang salitang Pilipino. Bahagi ito ng pangangalaga sa ating pagkatao. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka! Go Teacher Go! Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Nagbabalik po ang Go Teacher Go at narito na po tayo sa huling bahagi ng ating episode. At may makakasama ulit ako na bagong classmate. Ang dami kong classmates, Teacher Jan at Teacher Mike. Mula ulit po sa National University Fairview, si Classmate Sai Barroa. Classmate Sai, bumati ka muna. Magandang araw po sa ating mga classmates at sa ating pong dalawang minamahal na guro. Maaari niyo po akong tawaging Sai at ako po yung ikalawang classmate po kanina. Ayan, welcome. Pang-apat na, pang-apat na classmate. Pangatlo, 4 kami classmates ngayon. Ayun, magandang umaga classmate Sai and welcome. First time on Go Teacher Go. So, ano na ba yung mga napag-usapan kanina classmate Sai? Ano yung tumatak sa'yo? So kanina po napag-usapan naman po natin na yung journey nga po ng kasama teachers. Kasama teachers po and especially din po yung mga problema po na face nila during pandemic po. And syempre paano po nila nasolusyonan ito. At syempre din po hindi rin po mawawala yung webinars po. At syempre napaka-importante po ito dahil po sa napaka-importante po ito para po sa mga ibang guro po syempre. At ayun pa nga po. So ayun, ang dami rin mga episodes, maraming topics ang binahagi ng kasama teachers community para sa mas malawak na reach na ating mga guro. Mapalit man yung curriculum sa K-12 or kahit yung sa pandemya. So Sai, you can your question to Teacher Mike and Teacher John. So para po sa mga teacher po na nakikinig po ngayon at siguro alam naman po natin na baka interesado po sila sumali. So, ano po ba yung mga paraan po para po makasali sa kasama teachers community po? Okay. Pero bago namin sagutin ang tanong mo, pagkatapos ba nito ay sasali ka na rin sa kasama teachers community? Siguro po. Sige. Okay, yung pwede ba natin mapakita sa slide yung para yan. Okay. So, may actually nabanggit ko na kanina na mayroon 2 platforms ang ginagamit ng kasama. So, unang-una dyan yung website, KTC website. So, ano ba meron dun sa website? Sa website ay nandyan ang mga resources. Meron din dyan mga discussion kung saan pwedeng magtanong at humingi ng tulong ang mga teachers. So, paano nga ba ang pagsali dyan? Kung makikita nyo, mayroong QR code sa baba dun sa website sa left side ng screen. So, andyan yung QR code and meron din dyang links, yung bit.ly/KTC groups or websites. Ayan. Baka may magtanong po, libre po ba ito? May yes, of course. Yan, tama-tama, nabanggit nga. Libre po ang pagsali dito. So, basta Filipino Science and Math teacher, pwede pong magsumali. Pwede rin po yung mga pre-service teachers, yung mga nag-aaral pa lang.
Science education leaders, pwede rin. No? So, feel free po no to register either dito sa Facebook, tama po Teacher John, or kaya dito sa kanilang KTC website. Better if both. Pwede Or both. At i-share na rin po ito no sa mga fellow teachers po nila sa kanilang region or sa kanilang community. May na-mention po kayo kanina no yung kapangkat at saka yung kabayanihan. Yung kapangkat, ito yung sa NISMED. NISMED tama staff. po ba? At yung kabayanihan ay para naman sa mga teachers That natin. would be NISMED staff plus volunteer teachers. Plus volunteer teachers. Para po dun sa mga teachers na gustong sumali no sa kabayanihan core team, paano po ba makasasali? Ayan, unang-una, kailangan muna nilang sumali dito sa kasamateachersph.ning.com. Ayan, pag member na sila ng Kasama Teachers Community, sabihan lang nila tayo either through the Facebook page of Kasama Teachers Community or through the Facebook group or through a discussion sa website ng Kasama Teachers Community. They just let us know na interesado sila na maging bahagi, maging miyembro ng core team, ng Kabayanihan core team in particular, and that would be very welcome. So, pwedeng ganun ang mangyari. In fact, hindi lang kung maging miyembro sila ng core team, hindi lang actually simpleng miyembro ang kaya nilang gampan ng task or tungkulin. Pwede rin silang maging resource speaker, pwede rin silang maging reactor, host actually. Pwede silang magbahagi sa isang webinar. Yun, kumbaga parang dahil nasa core team sila, bahagi na sila ng pagplano ng webinar, hindi lang webinar kung halimbawa at may plano rin ang Kasama Teachers Community na on-site, in-person, professional development program, pwede rin silang makabahagi doon. Ayan. And do they need to attend an orientation? Yes, yeah. Thank you for pointing that out. Importante rin yun para maging miyembro ng core team, kailangan na dumaan muna sila ng ang tawag dito, magkaroon muna sila ng orientation. Yes, Teacher usually nagkakanda kami once or twice a year ng or as the need orientation. arises. Ng orientation webinar para sa Kasama Teachers members ng new members ng Kasama Teachers. So, antay-antabayanan nyo lang po yung gagawin naming orientation webinars. Yung mga members na mga bagong members na nagpasukan last year, antay-antayin nyo lang po yung gaganapin nating orientation webinar. At saka doon sa mga gusto pang mag-join, yun nga po, meron kaming website at saka merong Facebook page. So, pwede nyo po kami ipalo din sa Facebook page, yung Kasama Teachers Community, para mas mabilis yung agad makakita yung event na ginagawa namin. So, since na-mention nyo po kanina yung pagiging resource person po, may ibang paraan pa po ba para mas maging active yung mga teachers sa KTC po? Maraming iba't ibang mga kapamaraanan. Una, kung halimbawa at nakita nila na may silbi pala sa pagtuturo nila ang mga nakuha nilang rekurso mula sa website natin, baka maisip nila na makapagbahagi rin ng rekurso na pwedeng magamit din ng kapwa-guro nila. So, dyan umiikot actually ang prinsipyo. Dyan actually umiikot at umiinog ang ating komunidad sa batayang prinsipyo ng bayanihan. Kung pwede natin ipakita yung isang slide natin na kung saan ay meron tayong representation ng bayanihan. Yan yung logo natin, 15 years. So yan yung ka-science and ka-mathematics. Siguro slide 1 ito. Pero ang nakatutuwa. Ayan. Okay. So, yan. Nung 2012 yata ito ginawa. Nung 2012, meron tayong, or 2011, I think latter part of 2011, meron na tayong nabuong ganitong logo. Yan yung unang logo natin sa Kasama Teachers Community. So, naka-feature, fini-feature dyan, ang
traditional na conception natin ng bayanihan, except na minodify natin na yung kubo na binibitbit ng mga miyembro ng komunidad ay paaralan dito sa logo na ito. Merong mga guro dyan na nagbabayanihan. Tapos merong kable. Yan yung kinakabit natin sa ating mga device, sa ating mga laptop, computer para maka-access tayo sa internet. So nag-umpisa tayo as an online community. Of course, hindi na lang tayo online community, talagang pupunta na tayo sa aktual na mga komunidad ng mga guro. Ang nakakatuwa dito, Teacher Mike at saka Teacher John, parang yung logo, yung unang logo nyo, it's moving forward, yes, no? Yes, parating papunta. It's just keep yung progress. Yes, parating nag-adapt to changes and all that. So gusto ko naman malaman, no, after 15 years, ang dami ng 15 taon. Yes. What's the next step? Yan, sige. Ang husay ng tanong na yan, pero bago ko sagutin yung tanong na yan, dugtungan ko lang ulit yung sagot ko dun sa tanong kanina ni Sai. So, ano yung pwedeng maiambag pa ng mga guro na miyembro na ng kasama teachers? Kasi ito yung magiging basis ng moving forward, what's next for KTC. So, ito mga miyembro ng kasama teachers community ay pwedeng mag-ambag ng iba't ibang mga rekurso na meron sila na pwedeng magamit makasangkapanan ng mga kapwa guro sa pagtuturo ng agham ng matematika. At pwede rin sila, sabi nga natin kanina, na maging miyembro ng core team. At pwede silang, as members of the core team, pwede silang magbahagi rin ng kanilang research, maging resource speakers, mga ganyan. At dahil maliwanag ang ambag at silbi ng bawat ambag ng kasapian ng kasama teachers community, pwede nating ilundo dito, pwede nating iangkla dito ang magiging susunod na kabanata, ang next steps ng kasama teachers community. At ito ay ang pagpapalawig ng kasapian at pagpapahusay pang lalo, pagpapalalim ng professional development programs, webinars, mga ganyan, kung ano itong offering na meron tayo ngayon, maganda na mabigyan natin ito ng disenyo, para intentional, purposeful sa susunod na mga pagkakataon, anong klase pong disenyo kaya itong sinasabi niya, Teacher Mike? Ayan, manggagaling ito sa partisipasyon ng ating mga miyembro. Okay? So kung halimbawa at naibahagi sa atin ang isang partikular na pangangailangan, pwede nating tugunan yan. Pwede nating gawan ng disenyo yan na kung saan ay direktang tutugon itong programa nito sa na-identify na need ng teachers. Yung combination ng teachers community, tama po ba Teacher John at saka Teacher Mike? Combination siya definitely ng science at saka mathematics teachers. Yes. Yeah. Do we expect also na magkaroon din ng yung equal chances to both fields, no? Right, Science, webinar topics, o kaya naman mathematics? Yeah. For the longest time, ang mga webinar natin ay tungkol sa agham. Ayan. Right. And then recently naman tungkol naman sa mathematics. Ayan, maganda nga yung namungkahi mo na siguro going forward magkaroon tayo ng isang healthy balance between science and mathematics na offerings. Yeah. Teacher John, something to add? Siguro yun yung isa sa nakikita namin na pwedeng equal. At saka kung ano din yung ideal, kung ano meron na pangangailangan ngayon, ay yun yung tutuganan agad namin. Sai? Ano po yung pinaka biggest lesson po na natutunan nyo po sa 15 years sa pagpapatakbo po ng KTC po? Sige. Pero ang ganda ng question. Ang dami, for sure, ang dami-daming mga lessons learned. Yes, so 15 years, ano po yung greatest lesson? There's no substitute for pakikipagkapwa. So yun nga bakit kasama teachers? Nabagit natin sa umpisa ng programa natin na ng episode natin na ang kasama ay mula sa ka-science at saka ka-mathematics. Yung ka doon ay galing yan halaw yan sa salitang kapwa. Ayan, so kapwa science teacher, kapwa mathematics teacher. So
ayun ang pinakamahalagang lesson para sa akin ay walang substitute for pakikipagkapwa. Kumbaga parang napausad natin itong kasama teachers community na ito, hindi dahil may mga tao na nariyan, kundi dahil sa malasakit ng bawat tao na nariyan sa komunidad na yan. So kumbaga parang ang dali kang mag-form ng isang organization and call that organization a community. Pero kung wala yung aspeto ng pakikipagkapwa, pakikisangkot sa bawat miyembro ng komunidad na yon, hindi magtatagal, hindi aabot ng 15 years ang organisasyon na yon. Ang ganda nung pagkakasabi mo, Teacher Mike, ng bayanihan, may shared value. Yes. Itong community na ito na hindi ka lang, alam mo yun, passive listener lang, pero talagang binibigyan ng opportunity yung bawat teacher to share also their experiences kasi definitely ang dami rin nating matutuhan sa field. So, yes. diba? Yeah. Teachers na talagang, alam mo yun, everyday, diba? Na-experience na yun kung paano magturo, paano manage yung class. At kung may konteksto ka ng malasakit sa bawat role na gagampanan mo sa kasama teachers community, bawat ambag mo ay sadyang magkakaroon ng silbi. Ayan. Yun. And banggitin na lang din natin na marami sa on-site, in-person na PD programs or PD offerings natin ay pro bono. Ayan. So, hindi tayo humihingi ng honorarium sa ibinibigay for the service natin. talaga. Public service talaga Public yung service. ginagawa namin. Teacher John, something to add? Greatest learning. Sa greatest learning, ito naman yung nakikita ko, yung lesson. Kasi parang sinasabi nga natin, hindi ka pwedeng mag-isa ka lang. Parang ikaw lang ang pinakamatalino sa lahat. Kailangan mo pa rin ng learnings mula sa ibang tao. Kaya maganda rin ang nangyari ng komunidad. So hindi pwedeng ikaw lang ang matalino, ikaw lang ang pwedeng So hingi ka pa rin. May pangangailangan ka pa rin na kailangan mo na maibibigay ng isa sa mga guro somewhere kung nasaan man. At dito nga sa online ng community na ginawa namin, dito may bahagi. At kung halimbawa nangangailangan ka ng tulong, dito mo rin humingi ka ng tulong at at dadating ang time sasagot sa iyo. Oo. Ang saya naman kailangan may kasama ka. Dapat hindi, di ba? Diba? May kasama, di ba? May friend ka na tutulong sa'yo. At ito na nga yung kasama teachers community. At tingnan natin, kasi sa huling bahagi ay dadako tayo sa tinatawag nating Chat GTG. Ano nga ba itong Chat GTG, Asay? So, yung Chat GTG po is napakadali lang naman po siya. So may ipapakita po kaming image na generated po ng AI, either Gemini or ChatGPT po. So i-explain nyo lang naman po kung ano po nakikita nyo dun sa image yun. So related naman po siya sa episode natin ngayon po. So ito na yun. Ayan, here's your prompt. Ayan po. Ang husay na ng AI, mukhang tao na ang mga tao at ang paaralan ay mukhang paaralan nga na makikita natin dito sa Pilipinas. Ang husay. Okay, so ano ang nakikita ko dito? Nakikita ko na may mga guro kasi naka-uniforme sila. Siguro mga guro ang mga yan, at may at meron silang pinagkakabalahan. Ano man itong pinagkakabalahan nila na ito, nakikita ko na mukhang nag-uusap sila. Magandang umpisa kasi ang pag-uusap sa pagbuo ng isang komunidad. So nakikita ko na may komunidad ang paaralan na ito. Ang mga tao ay nag-uusap pa rin. At dahil sa pag-uusap-usap nilang ito ay mukhang meron silang nagagawa. Ayan. Ano nga ba yung hindi ko masyadong makita mula rito sa distansyang ito? Kung ano itong mga kung ano itong mga nasa mesa. Pero ano man yan, mga gampaning pampaaralan libro, siguro yan. Mga po. gampaning pampaaralan. At mukhang mahusay ang kanilang pagtutulungan. Ayun.
nagtutulungan yung mga teachers kasi isa rin yung layunin natin sa science and mathematics. Malaki rin talaga yung kinakailangan na trabahuhin, no, sa science at mathematics education. Kayo po, Teacher John. Ang nakikita ko dyan, particularly yung nasa kaliwa, yung isang grupo doon, pansinin nyo, iba-iba ang uniform na suot nila. So, ibig sabihin yan, malamang sa malamang ang magkakaibang school kung saan sila nang galing. So, ito na nga yan. So, ito yung tinasabi nga nila, maaaring sila ay may training sa eskwela na yan. So, nagtutulong-tulangan sila. Nagbabahagi nga ng mga ideas, tingin ko, mga ganon. Or maaring lesson study team ito. Pwede. Cluster, meron na tayong clusters of schools. Ayun, maraming salamat Teacher Mike at saka Teacher John. Final message po, no? Probably dun sa ating mga KTC members or sa mga kasamahan natin sa NISMED. 15 years, hindi yun madali, no? Your message po. Well, una, hindi lang naman kasama teachers community ang nagdaraos ng 15th anniversary this year. No? So, pagbati rin sa Go Teacher Go on your 15th year anniversary. Sige. Sa mga masusugid na taga-subaybay ng Go Teacher Go at saka sa mga miyembro ng Kasama Teachers community na nakikinig din ngayon sa ating Go Teacher Go episode na ito. Mag-alyaya po tayo. Palawakin natin itong komunidad natin ng ito. Try natin na i-reach out ang pinaka-disadvantaged na mga kapwa guro natin mula sa last mile schools. So, palawakin natin itong komunidad natin, mag-sign up, inanyayahan natin na mag-sign up. Libre naman po ang pagsa-sign up. Inanyayahan natin sila na mag-sign up sa Kasama Teachers Community at maging miyembro, maging core team member, maging resource speaker, maging reactor, maging host ng mga webinar natin, maging mga makasama natin sila sa pagpaplano ng future professional development programs natin for science and mathematics teachers. Yun, salamat Teacher Mike. Teacher John? Yun nga, iniimbitahan pa rin namin kayo na sumali sa Kasama Teachers. Kung papansinin nyo, ang Facebook page namin ay may 41,000 followers na. Pero kung tusumahin, mas marami pa rin ang science and math teachers all over the Philippines. So parang ilang percent pa lang to, baka nga nasa 20% pa lang yung 41,000 na yan. So, kailangan pa rin nating ma-reach out yung mga iba. Kaya, kayong mga nanonood dito sa Go Teacher Go, kung kayo'y member na or hindi pa, mag-sign up na kayo. And i-share nyo din sa mga co-teachers nyo or sa mga mga friends nyo na nasa malalayong lugar. Invite nyo sila para mag-join sa Kasama Teachers. Ayun. At kung kayo po ay naghahanap ng kaibigan sa pagtuturo or kasama sa pagpapayaman ng practice natin sa pagtuturo ng science or math o kaya komunidad na may tunay na bayanihan, sumali po kayo sa Kasama Teachers Community. Kasama na sila, kasali pa. Correct. Kasama na, kasali pa. Sai, teacher, classmate Sai, anything to add? Gusto ko rin malaman kasi estudyante si Sai, gaano ba kahalaga yung may mga ganitong klaseng community ang mga teachers mo? Para sa akin po is student perspective mo is napakahalaga po nitong community na to kasi po gaya po kanina is meron pong mga ibang teachers po na hindi po ganun ka-literate po pagdating po sa technology po. Kumbaga po nale-left behind po sila in terms po sa mga ibang schools po ganun po. And syempre we want equal education naman po and syempre high quality naman po siya. Ayun. At hopefully ay itong initiative natin to, both Kasama Teachers Community to also Go Teacher Go, ay mas makapag-reach pa ng marami pang mga science at mathematics teachers sa ating bansa. At later on, hopefully ay umangat yung kalidad ng science at mathematics education natin sa bansa. Muli maraming salamat po at samahan niyo po muli kami sa susunod na episode para sa isa na namang makabuluhang usapin na ibabahagi namin sa inyo. Ako po muli si Classmate Ralph, kasama sina Classmate Sai, Classmate Reds at Classmate Tin, at ito po ang Go Teacher Go, kaagapay na makabagong guro. Maraming salamat!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganon, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!